ovary, pineal gland, adrenal gland, pancreas, testes, pituitary gland, parathyroid gland, thyroid gland. Are you familiar with these terms? Are you familiar with these body parts or organs in our body? Hello my dear students! Welcome back again with another vlog and welcome to my YouTube channel. This is me once again, Teacher Tin, your science teacher for today. Welcome to Science 10 Quarter 3 Module 1, and for today's video, we're going to discuss about the parts of the endocrine system. Ano nga ba pag sinabi nating endocrine system? When we say endocrine system is composed of glands that secrete different types of hormones that affect almost every cell, organ, and function of our body. Alright, sige nga, sa ating pre-test, I'll be showing you the parts of the endocrine system. So, you need to label the parts of this endocrine system, and these are the choices below. So, I'll give you 30 seconds, okay, or 1 minute, or you can pause this video para masagutan nyo yung parts nito. And later, at the end of this lesson, i-check natin kung tama ang mga nilabel nyo sa parts na to. Alright, so now, let us proceed with the discussion of the endocrine system. So again, how do we define endocrine system? Endocrine system is composed of different glands which secrete hormones that regulate metabolism, growth and development, mood, and reproduction. Ano ba pag sinabi nating metabolism? Di ba minsan sasabihin natin, ay, bakit hindi ka tumataba? Ang dami-dami mo namang kumain. So, sabihin natin, kasi mabilis yung metabolism ko. So, when we say metabolism is the chemical reactions in the body cells that change food into energy. Kaya may mga tao na kahit ang dami nilang kumain, hindi agad-agad sila tumataba. Dahil nga, mabilis ang kanilang metabolism. So, pag sinabi natin mabilis yung metabolism, kapag kumain ka ng madami, nadadigest niya agad yung pagkain na kinakain natin. And pag nadigest yun, kaya sabi natin, change food into energy. So yung pagkain na kinain, mabilis siyang matunaw sa tiyan. So yun yung dahilan kung bakit payat pa rin ang isang tao kahit madami siyang kumain. Mabilis ang metabolism. And of course, we also have this term hormones. Naririnig niyo naman siguro yung hormones, di ba? Yan din yung dahilan kung bakit, kung minsan sabi ng mga tao, uy, bakit ang dami mong pimples? So, minsan gawa kasi ng mga hormones natin. Alright, so when we say hormones, these are organic substances released by the glands of the endocrine system directly into the bloodstream. Alright, so ano ba ang purpose nitong mga hormones natin? Bakit tayo may mga hormones? So hormones they are very capable of changing the physiological and the metabolic behaviors of their target cells to maintain the homeostasis para maging balanse yung ating katawan. Alright, so what are the major parts ba ng ating endocrine system? Ano-ano ang meron sa endocrine system? Kung sa dati na pag-aralan natin yung circulatory system na may heart, alright, na mayroong mga vessels. So sa endocrine system, ano ba yung mga organs? Ano yung mga internal organs natin na kabilang and parts ng endocrine system? Alright, so isa-isahin natin yan. So the major endocrine glands in the body are the pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal, the pancreas, the ovaries, and the testes. Alright, next we will be discussing about the functions and what are the hormones in these different glands in our endocrine system. First, we have the pituitary. Yan, the pituitary gland. Alam nyo ba kung saan matatagpuan ang pituitary gland? So, ang pituitary gland, makikita natin yan sa at the base part of our brain. So, ito yan. Alright, so what's the function of the pituitary gland? So the pituitary gland, so it produces hormones that stimulate growth and controls the functions of the other glands. So parang ito ang pinaka
may major part sa ating endocrine system kasi siya yung kayang mag-control ng iba't ibang parts pa ng ating gland. So kapag merong nangyaring hindi maganda sa pituitary gland, pwedeng maapektuhan ang functions ng ibang glands since ito nga ay connected sa other glands. So again, siya yung nagpo-produce ng mga hormones na kinakailangan natin para lalo pa na mag-grow yung ating katawan. So ano ba yung mga hormones na meron sa pituitary? It's like the oxytocin, or the growth, the hormones or yung tinatawag na GH, the prolactin or the PRL, the luteinizing hormone or the LH. We also have the follicle stimulating hormone or yung tinatawag na FSH. We also have the adrenocorticotropic hormone or the ACTH, the antidiuretic hormone or the AH, and of course, the thyroid stimulating hormone. Gusto niyo bang isa-isahin natin kung ano ba yung mga functions nito mga hormones na to? Kasi alam nga natin, pero ano bang meron dun sa mga hormones ng pituitary gland? So, unahin natin ang oxytocin. So, ipaliwanag ko lang ng konti. So, pag sinabi nating oxytocin, tumataas ang hormones natin na oxytocin kasi ito yung often na tinatawag natin na love hormone. Yan. Kapag tayo ay may mga emosyon, yan. Especially when it comes to love, tumataas yung oxytocin na hormone natin. Lalo na, this oxytocin, it plays a crucial role when it comes to childbirth. Pag yung mga nanay nanganganak, syempre parang yung emosyon nila mataas. Tapos kapag nagpapadede, o kaya kapag meron silang mga social bonding with friends, with your boyfriend, girlfriend, yan. And of course, ang oxytocin kasi mataas yan kapag meron tayong emotional bonding. Next, the growth hormone from the word itself. Syempre, yan yung responsible sa sa growth and development, yung pagtaas, paglaki, lalong-lalo na sa mga childhood, o ito kasi nagre-regulate ng ating metabolism. 'Di ba nabanggit ko na naman sa inyo tungkol sa metabolism, kung paano tayo kumain, kung kailan pag natutunaw yung ating mga kinain, yan, very good ka dyan. So, lalo tong essential sa mga physical growth, kapag tangkad, pagtaas, yung mga katawan natin na nagbabago yung physical natin. So, yun yung sa growth hormone. Now, how about the prolactin or the PRL? So, yung prolactin naman, ito yung hormones na responsible naman siya for milk production after childbirth. So, yung mga nanay na bagong panganak, syempre, so these are the hormones that increases, okay, when it comes to mommy na nagpo-produce sila ng milk, syempre, yung prolactin, nakaka-apekto din ito sa reproductive health ng isang tao. Alright, another one, the luteinizing hormone. Anong meron sa luteinizing hormone? So, ito naman, meron siyang key role in regulating the menstrual cycle and triggering the ovulation in female. So, sa mga babae, ito yung tumataas sa kanya, especially kapag nagkakaroon ng menstruation, kapag ovulation period. How about sa boys? Meron din ba silang luteinizing hormone? Syempre, oo naman. Sa male, ang nangyayari naman sa kanila, kapag tumataas yung luteinizing hormones nila, ito naman yung stimulate ng kanilang testosterone. Alam niyo yung testosterone, yan yung hormones na meron sa mga male. Alright? So, kumbaga, ito yung nagpapadami ng testosterone ng mga lalaki. Alright? How about the follicle stimulating hormone or the FSH? So, when it comes to follicle stimulating hormone, syempre, it works with the LH to regulate the menstrual cycle in females. Yan, parang medyo kahawig din siya, or kasi, di ba, what I mean is, connected siya dun sa una nating nabanggit na hormone, which is the LH or the luteinizing hormone. Kasi sa female, nagre-reproduce at nagre-regulate itong hormones na to during the menstrual cycle kapag nagkakaroon ng menstruation ng isang babae. At sa lalaki naman, nare-regulate ito upang madagdagan pa yung mga sperm cells ng mga lalaki. Syempre, kailangan to sa reproduction. Now, next, we also have the number 6, the ACTH, or the what we call adrenocorticotropic, sorry, hindi ko pa pronounce ang maayos, adrenocorticotropic hormone. This is the hormone that stimulates the adrenal glands to release the cortisol. Anong meron naman sa cortisol? Yung cortisol kasi, ito naman yung hormone na nagtumutulong sa atin para mag-respond yung katawan natin sa stress.
So, kung mababa yung ACTH mo, so ang tendency mo talaga is bumaba yung parang pag-adapt mo sa stress. Lalo na tayong mga tao, napakadami nating problema sa mundo, maraming stress. So, kaya kailangan talaga healthy yung body natin, yung mga hormones natin, kailangan nilang mag-regulate ng maayos para makontrol natin at ma-manage yung mga kailangan nating i-manage for every steps of the way. Ayan. And also, we have the ADH or the antidiuretic hormone. So, may anong meron sa antidiuretic hormone? So, it helps the body to regulate body's water balance by reducing urine production in the kidneys. So, yung ADH naman, siya yung nagre-regulate ng para mabalanse yung tubig sa ating katawan. So, kaya kung may hormones tayo na mababa yung ganito, mahina tayong mag-produce ng water sa katawan, syempre maapektuhan yung kidney natin. Ano po? And lastly, the thyroid stimulating hormone or the TSH. Siyempre, ito naman nag-i-stimulate ng thyroid gland. Yung meron sa dito sa may part ng leeg natin, to produce thyroid hormones which also regulate the metabolism. So, the thyroid gland, kailangan din kasi yan sa metabolism, sa pantunaw ng ating mga kinakain. So, that's all for the hormones of the pituitary glands. Alright, next is the thyroid. So, kayo naman ay familiar na sa thyroid, di ba? Yung nasa lalamunan natin. Thyroid is the gland in our endocrine system that produces hormones that regulate metabolism and storage of calcium in the bones. Yan. So, kaya kailangan talagang normal din yung ating thyroid gland. So, yung thyroid hormones natin, syempre, na-discuss natin kanina yan. So, ito yung nagre-regulate ng metabolism ng ating katawan. At saan makikita ang thyroid gland? So, tingnan nyo itong picture na to. So, it can be found in front of the neck and below the voice box. So, andito yung sa parting ito. Alright, next, we have the parathyroid. So, parathyroid produces hormones that control the calcium levels in your body and normalizes the bone growth. So, kung hindi normal yung parathyroid mo, so maaari magkaroon ka ng problema when it comes to your bones. And the hormones that involves in the parathyroid is what we call the parathormone. Alright, next we have the thymus. The thymus produces hormones that enable the body to produce T cells before puberty. And our hormones for this is what we call the thymosin. And it can be found, this thymus can be found in the front of the heart. Ano bang meron sa hormones na thymosin which can be found in the thymus? So, ang thymosin kasi, ito yung hormone, di ba, na napoproduce nga sa thymus gland natin. So, ito ay located din sa ating breastbone, sa may part ng ating heart. So, very crucial ang role ng thymosin kasi meron siyang ginagawa when it comes to the development and the function of our immune system. Sabi nga natin, di ba, ang thymosin, siya yung nagpo-produce ng tinatawag natin na T lymphocytes or the what we call the T cells. So, madalas narinig natin to nung panahon ng pandemic eh. So, yung T cells kasi, ito yung type ng white blood cells na tumutulong sa ating katawan. It helps our body to fight infections. So, these cells, these are very essential when it comes to our immune system. Siyempre, sa ating immune responses, para sila kasi yung, it helps the body to recognize and to destroy these foreign pathogens. Ito yung mga masasamang, foreign, kung ito hindi kilalang mga infections ng ating katawan. So, ito yung kailangan natin para mas palakasin pa yung ating immune system. So, once na nasira yung T-cells natin, dyan tayo magkakaproblema na magkaroon tayo ng maraming sakit. Another gland of our endocrine system is what we call the adrenal. So, adrenal, as you can see in this picture, we can find it on top of the kidneys. So, what is the function of the adrenal? So, it produces hormones that affect the metabolism, alright, the immune system, and the blood pressure, and the stress reaction. And of course, we have this adrenaline and the others as the hormones of our adrenal. Right, so siya yung nakakatulong na, kung mapapansin nyo, di ba, ang daming mga glands na connected siya sa metabolism ng tao. So, ayan. So, another one is the pancreas. So, akala nyo ang pancreas, part lang siya ng digestive system, ha? So, it is also part of the endocrine system. So, ano ba ang tinutulong ng pancreas in our body? So, the pancreas, it produces hormones that regulate blood sugar level. So, ano yung, what are the hormones that are being produced by the pancreas? So, it produces the insulin and the glucagon. Okay, so, and it can be found behind the stomach. So, ano ba yung insulin?
naaalala nyo kapag may mga tao na may diabetes, type A, type B, so ito yung kailangan nilang turukan pa ng insulin kasi nagkakaproblema sa kanilang pancreas. Since yung pancreas, nagre-regulate siya ng insulin, so yun nagbabalanse ng ating sugar level. So kapag nawawalan at hindi na makapag-produce ng insulin ang pancreas, so tumataas ang sugar level ng isang tao. The reason why may ibang tao na talaga namang regular na silang nagtuturok ng insulin sa katawan nila kasi hindi na kayang mag-produce ng insulin ng pancreas nila. So nagkakaroon ng problema sa pancreas nila. So that is for the pancreas. And next one, we have the male and female reproductive organs, which is also included in the endocrine system. So we have the testes for male and we have the ovaries in female. Alright, so when it comes to male reproductive system, ayan, diba? Medyo connected din siya sa endocrine system. So when it comes to endocrine system, sa male, we have the testes. Ayan, so this is the picture of the testes, the one that you can see dun sa yan yung parang yung bilog dyan. So that's the testes. So it produces hormones that control the maturation of the sperm and of course the development of the secondary male sexual characteristics. And the hormones that are being produced by the testes is what we call the testosterone. And saan makikita ang testes? Or ayan, so makikita natin yan sa may scrotum. Ito lang ang pinakita kong picture sa inyo. Alright, and for the female, so we have these ovaries, alright, that produces hormones in the influence development of the secondary female sexual characteristics and the maturations, of course, of the egg cells and ovulation. And for the hormones of the female, so we have here the estrogen and of course the progesterone. Alright, it can be found in the pelvic area of the females. So now, let's discuss the different functions of the hormones of the male and female gland. When it comes to testosterone, again, ang testosterone para to sa mga lalaki. So, of course, testosterone, this is produced mainly in the testes of the men and responsible for the development of the male secondary sexual characteristics. Of course, that will increase the muscle mass, the deeper voice, and the facial hair of the male. Yan. And syempre, ang testosterone, kinakailangan to para sa production ng sperm cells ng mga lalaki and to maintain the male reproductive tissues. So, sa mga babae, syempre, yung testosterone, ito yung nagko-contribute sa libido at saka sa bone strength ng mga babae. Alright? So, actually, ang mga babae ba, meron ba silang testosterone? Well, actually, meron ding testosterone ang mga babae, pero maunti lang. Ano po, kasi ang testosterone, ito talaga ay ito talaga yung main glands ng mga lalaki. I mean, main hormones ng mga lalaki. Dapat sa lalaki, mas mataas ang testosterone. Sa babae, meron din, pero sobrang konti lang. And there is a very small amounts in the ovaries in the women. And of course, sa adrenal glands. So when it comes to estrogen naman, so syempre, alam naman natin sa ito yung pang babae. And of course, ito ay may key role when it comes to the menstrual cycle and in preparing for, of course, for the uterus for pregnancy. Kapag nanganganak ang mga babae, so mas dumadami yung, syempre, kailangan nito para ma-prepare natin yung uterus nating mga babae. And of course, estrogen, it also affects the other systems, kagaya na ng bone density, sa skeletal system natin, and of course, sa ating puso, sa cardiovascular health. And sa progesterone naman, hormones din to ng mga babae. So, it helps maintain the pregnancy by preventing the uterus from contracting and expelling, alright, the developing embryo. Alright, so in addition to progesterone, just like what we were saying, so in addition to its reproductive roles, so progesterone also plays a role in regulating the menstrual cycle and balancing the effects of what we call the estrogen. And the last one, we have the pineal. So pineal produces a hormone that regulates the biological clock in some animals. And the hormones that we have for this is what we call the melatonin, and it can be found in the brain. So what is the function of the melatonin? Melatonin, so ito yung tumutulong to regulate the sleep-wake cycle by signaling our body
when it's time to sleep, and when to wake up. So, ito yun yung melatonin. And of course, it also promotes by lowering the alertness and the body temperature. And of course, its secretion is most active during the night, aligning with the body's natural health or the natural sleep patterns. Now, let us discuss the role of hormones in female and male reproduction. As a human being depends on the reproduction for continued production of species. If humans stop to reproduce, the human species would become extinct. Reproduction is a normal process controlled by hormones, and these hormones keep both the male and the female reproductive systems to function properly. The pituitary gland controls the functions of both the testes and the ovaries. And so talaga napakalaki ng role ng ating endocrine system or the hormones para sa ating female and male reproductive system. 'Di ba? Kung mag-stop talaga na mag-reproduce ang mga tao, syempre, ano mangyayari sa atin? So, hindi na tayo mag-multiply. Kaya naman, so sa reproduction, talaga namang na dapat ay normal ang ating hormones. And of course, kasi nga yung reproduction, ito yung normal process talaga na kinokontrol ng ating mga hormones. Kaya dapat, balance lang yung mga hormones natin. And of course, into the male system, syempre yung the pituitary gland, so it will release the follicle that stimulate the hormones or the FSH and the luteinizing hormone or the LH. Kapag pumasok itong FSH sa testes ng mga lalaki, ito na yung time na mag-i-stimulate ito ng tinatawag natin na Sertoli cells, na ito yung responsible naman para sa pag-nourish ng mga sperm cells na syempre na pinoproduce ng testes para makapag-facilitate para sa production ng mas maraming at mas good na sperm cells. So ngayon, kapag naman itong LH or tinatawag natin na luteinizing hormone, kapag nag-enter na to sa testes, so ito naman yung magre-regulate, mag-stimulate ng tinatawag natin na interstitial cells, na tinatawag din natin na Leydig cells, to make and release testosterone into the testes and blood. Alright, so ano nga ba ang responsibility nitong testosterone hormone? So the hormone testosterone, this is responsible for the development of the male secondary sexual cells and stimulates the process of course, the sperm reproduction. Ang tanong, paano naman po ma'am sa female reproductive system? Sa female reproductive system, yung the follicles produce, ito yung nagpo-produce naman ng estrogen na hormones sa mga babae. Ito yung nagko-control sa pag-grow at pag-release ng eggs sa ovaries ng mga babae. Alright, syempre, together with another hormone, which is yung tinatawag natin na progesterone, ito naman yung nagpe-prepare, sabi ko nga kanina, para yung uterus ay, ito yung nagpe-prepare sa uterus ng mga babae so that yung fertilized egg, ito yung mag-grow dito. Now, ano ang meron sa progesterone? Yung progesterone na yun, ito yung responsible para ma-prevent yung muscle contraction sa uterus ng mga babae that can cause the egg to detach from the uterus. So, in addition to this, yung hormone na tinatawag natin the follicle stimulating hormone at saka yung LH or the luteinizing hormone, ito talaga yung they really play the regulation of the estrogen progesterone level. So, kailangan ito para ma-regulate ng balanse yung estrogen and progesterone. Why? So, it is because it affects the development of the follicles and the maturation of the egg as well as the process of what we call the ovulation. Now, let us discuss the endocrine system disorder. Siyempre, lahat naman talaga ng mga body system, may kanya-kanya yung disorder. Ano ba yung mga sakit na pwedeng maramdaman natin because of the endocrine system? Kapag may mga hindi magandang, hindi siya nag-function ng maayos, so ano yung pwedeng maging cause nito? Always remember that hormonal imbalance will occur if the organs and the hormones of your body do not produce the right amount of chemicals needed, which in turn may lead to some dysfunctions. And again, this is what we call the endocrine system disorder. Some of the examples are the osteoporosis. Naririnig nyo naman siguro ang osteoporosis sa mga matatanda. So ito yung
osteoporosis. Nakikita nyo yan? Alright, so ano meron sa osteoporosis? Osteoporosis is a disease that happens when the mineral density of the bone is reduced, making it brittle and porous. Yan. Kapag lumulutong na yung mga buto, kaya kapag may osteoporosis, ingat-ingat talaga sa pagkilos kasi once na madulas ka, pwedeng ma-break yung mga bones ninyo kapag may osteoporosis ka. So, the parathyroid hormone secretion is one of the possible causes of this kind of disease na tinatawag natin na osteoporosis. Next, we also have the goiter. So, are you familiar with the goiter? Yan, yung mga lumalaki yung leeg. Pag may nakita kayong tao na malaki yung leeg niya than normal. So, possibly meron siyang goiter. So, ang goiter, it is an abnormal enlargement of the thyroid gland and it results from the under-reproduction or overproduction of the thyroid hormone. So, kaya nga diba sabi ko sa inyo, yung hormones dapat balance lang yan. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Kasi once na dumami yan, mali din yun. Pag napasobra naman, mali din yun. So, hindi pwedeng kulang at sobra. It must be always balanced. And the next one is the gigantism. So, the gigantism, obviously, yan yung matangkad. Parang abnormal na yung pagiging matangkad niya. So, this is a disorder that happens during childhood when there is an abnormal increase in height associated with too much secretion of growth hormones. Pag napasobra ang growth hormones naman, talaga namang ang mga tao, lumalaki yan, syempre. Lumalaki yan. Kaya lang pag napasobra yung laki, pag napasobra yung growth hormones, pwede siya maging giant. Yan. Kaya meron tayong gigantism disorder. And another one is, ano yung kabaliktaran naman na gigantism? So, we have the dwarfism naman. So, this one. Yan. Ibig sabihin, kulang naman sa growth hormone. So, this is a condition wherein the production of growth hormones in the pituitary gland is insufficient, resulting in a short stature. So, ayan. So, diba sabi ko sa inyo, kapag kulang, masama. Kapag sobra, masama din. Dapat, lagi lang tayong nandun sa balance. This is the end of our lesson vlog for this topic about endocrine system. And for the part 2 of this lesson vlog, so we will have the activities and assessments regarding the video that you have watched about the endocrine system. So if you have a new suggestion about the topic that we're going to discuss, so just leave your comment below. At kung may natutunan kayo, sige nga, pwede mo ba akong sabihan kung ano yung mga natutunan mo tungkol sa endocrine system? So babasahin natin yan. Siyempre, pupusuan natin yan. Alright? So, abangan nyo at I promise na hindi na natin patatagalin yung mga vlog natin at dudugtungan natin to hanggang makompleto natin ang grade 10 science lessons for this school year. Ayan. So, again, okay, please watch the part 2 of this lesson vlog, activities and assessment about the endocrine system. Once again, this is Teacher Tin, your science teacher for today's vlog. So if you're new to this channel, do not forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more updates in Science 10. So magpakilala naman kayo sa akin, just leave your comment below. Thank you and have a good day.